Hi, Zora. Oh, hi, Henry. What's up? Oh, I have a joke for you about Spinosaurus. Oh, I like jokes about Spinosaurus. Tell me. Okay, here goes. What do you call a Spinosaurus with wings? Spinosaurus with wings? What? It's Spinosaurus. To be honest, I don't like Spinosaurus jokes. And here's the toy that we're going to review for today. This is the Jurassic World Rebirth Spinosaurus Danger Set. And as you can see here, may window na siya sa kanyang packaging. Kita natin agad doon yung mga figures natin sa loob. And at the back, obligatory product shot. And yung mga accessories included sa loob. At the side, Jurassic World Rebirth. Sa kabilang side, Jurassic World Rebirth. On top, Jurassic World Rebirth. And at the bottom, instructions and stuff. Pag na-unbox natin, nandito sa ilalim yung pinaka-tail ng ating Spinosaurus and naka-clamshell pa. Meron silang kasama dito ng magandang background na pwede nyo gawing backdraft para sa mga figures natin. Ganda, ang ganda rin. Pag na-unbox natin sila, let's check muna isa-isa yung mga characters natin dito. We have here si Zora. Check muna natin yung pinaka-details niya. Medyo kahawig naman ni Scarlett Johansson. Okay naman yung details. Yung pants, ganda nung shoes niya. Okay, yan. Nice, good details. And para sa kanyang articulation, yung head niya, narorotate yan, 360. Halos walang look up and look down. And pagdating sa kamay, meron siyang arms wide open na ganyan. Pwede pang umangat yan ng ganyan, which is good. And of course, narorotate yan 360. Yung elbow niya, may rotation din dyan. And yung kanyang elbow bent, ganyan. Sa kamay, wala nang any articulation. Sa waist niya, narorotate 360. Walang any ab crunch. Yung kanyang Van Damme split, meron din siyang Van Damme split, which is good. Yung kanyang high kick and yung kanyang back kick, halos wala. Wala nang any swivel or rotation dito sa kanyang thigh. Yung kanyang knee bend, ganyan. And of course, narorotate yan, 360. Yung pinakapaan niya, wala nang any articulation or rotation. Diyan. Now, as you can see here, meron siyang accessories na kasama dito na parang mga bala or grenade launchers ba yan? Ang lalaki. Pero obviously, this one is pwede nyong matanggal yan sa kanya. Yan. So, yan ang pinaka-details niyan. Isang accessories na included na agad sa kanya. Yung hat niya, hindi natatanggal. Kasama na talaga doon sa main figure. Next, we have here naman si Dr. Henry Loomis. And let's check his details. Ayan. Okay. Parang mas hawig niya yung character or yung actor doon sa Pokemon live action. Diba? Yung kila Ryan Reynolds. Parang mas kamukha niya yun. And also, nandun din pala siya sa Jurassic World. Diba? I'm not sure na. Pero for me, parang mas kamukha niya yun. Compared doon sa movie actor na Dr. Henry Loomis mismo. Anyway, maganda naman yung polo niya and yung details pa niya dyan. Ganda oh. Even yung boots niya. Cool. Okay. May wristwatch pa siya dyan. And para sa kanyang articulation, yung head niya, narorotate yan 360. Halos wala na rin look up and look down. Yung kamay niya, may creed moment din na ganyan. Arms wide open niya. And of course, narorotate din yan 360. Yung elbow, narorotate din. And yung kanyang elbow bent is ganyan. Sa kamay, wala na. Sa waist, wala nang ab crunch. Pero pwede nyo marotate yan 360. Yung high kick niya, ganyan. Yung back kick, halos wala. Pero yung kanyang Van Damme split, ganyan naman, which is good. Yung kanyang knee bend, ganyan. And of course, narorotate din yung knee sa paa. Wala nang any articulation. Now, yung kanyang salamin or glasses, usually sa iba natatanggal eh. Especially sa mga Hammond collection natin na figures. Pero this one is nakadikit na rin mismo doon sa ating character. So, kasama na sa kanya. Lastly, we'll take a look naman dito sa ating Spinosaurus na naka-separate pa yung kanyang tail. Makita nyo may peg siya dyan. And also this one, yung na i-connect natin ng pagganyan, obviously.
Yun, snapped. Okay, let's check yung pinaka-details ng Spinosaurus natin dito. Obviously, malaking redesign talaga nangyari sa ating Spinosaurus comparing it to the Jurassic World 3. Mas updated na yung look nito sa totoong buhay. As you can see, may pagka-basic lang talaga yung figure natin dito na Spinosaurus. Still, maganda yung mga texture na meron siya. And also yung paint niya, at least. Kahit na sabihin natin basic figure lang yung Spinosaurus natin dito, maayos naman yung pagkakapaint. Yun nga lang, kulang na ulit yung mga paint sa mga daliri niya and sa paa. Medyo kulang na sa paint pero maganda pa rin. Maganda pa rin yung texture niya and overall look nung Spinosaurus natin dito. Para sa articulation ng Spinosaurus natin dito, of course, yung mouth niya na open, top ng head and also yung jaw niya. And makita nyo agad yung mga spikes ng teeth niya dito. Pero don't worry kasi super soft yung rubber niya dito sa mouth niya. So, kahit na spiky ang dating, safe pa rin naman yung mga teeth niya dito. Then, yung pinakaloob. Yan. Yan. And next articulation niya is dito na sa neck part, by baba and up na ganyan, up and down na ganyan. And may konting tiltage sa side. Yan. So, parang pwede mo siya ma-rotate ng ganyan, yung pinaka-articulation niya. Next, sa kamay niya, pwede mo lang siyang ma-up ng ganyan and down na ganyan. Yan, up and down lang, hindi mo kayang ma-rotate kasi naiipit na siya dito sa part na to. Yan, so up and down and walang spread yung pinaka-kamay niya or any rotation siya. Sa legs niya, ganun din, may back kick na ganyan and front kick na ganyan. So, yan yung parang pinaka-basic movement niya. Ganon din dito sa kabila. Back and front lang na ganyan. Hindi mo na rin ma-rotate. And wala ring any spread nung legs dyan. Dito sa pinaka-paa niya, yan, pwede naman ma-rotate yung part niyan. So, ganon din dito sa kabila na rotate. Sa tail niya, yan, may left, right siya dyan. And may up and down siya na ganyan. So, ganon din. Parang pareho nung sa head niya. Yun lang ang articulation niya dito sa tail niya. Dito sa dulo, wala na rin eh. Isang malaking piece na yan ng tail niya. Yung pang sailing niya, wala na rin any articulation dyan. So, basic lang talaga yung ating Spinosaurus. Now, on this set, meron pa tayong kasamang iba accessories like this one. This is our weapon case na pure yellow lang talaga. Ganyan. Yan ang pinaka-details niya. Maayos naman yung details niya. Maayos, oh. Okay. Hindi siya as in isang buong box lang na yellow. Diba parang ito yung mga pag ginawa mo black to, ito na yung mga usually nakikita natin sa palengke ng mga storage box. Pero at least yellow. So maganda yung itsura nito dito. And pwede mong ma-open yan. Then yun, pwede ka na maglagay ng mga stuff dyan sa loob. Now, pwede mong ilagay this one, itong ating pinaka-rifle dito. Yan. Okay. I think ito na yung rifle na ginagamitan nila nung parang pang-inject para dun sa DNA. I'm not sure ano, pero comment down below kung ito na nga yun. Wala nang ibang color other than yellow dito sa dulo. Pero at least maganda rin yung details nung rifle natin na to. And pwede mong ihiwalay yan. Yan. Kasi meron lang siyang pinaka-peg doon. Kung gusto nyo iduktong ulit yung rifle natin dito. So, yung peg niya is parang nandito mismo sa pinakataas. Yun ang ipepeg nyo doon. But, if hindi nyo gagamitin yan, pwede nyo i-stock up yan dyan sa loob. Doon na siya. Safe. Also, baka ma-miss out ninyo to ha. May mga maliliit pa siyang accessories like this one. Yung ating flare gun na pinagamit naman niya kay Duncan. Yan yun. So, wala nang ibang details dito but very small and yet one color na lang siya. So, yung ating pinaka-flare gun. Pwede mo rin ilagay dyan. And ito is nakalagay ito sa parang pinakalikod ng clamshell nila eh. Natatakpan eh. Kaya baka ma-miss out nyo to. May kasamang baby knife. Yan. So, soft rubber lang din naman yung materials niya. So, safe naman siya. Yan lang din yung details niya na pwede nyo rin store yan dyan. Yan. Pwede nyo na isara. Yan. Of course, papasubok natin yung mga weapons na to sa ating dalawang characters. Yan. Okay. Wala nang ibang lagayan itong baby knife natin kay Zora. Pwede lang natin siguro pahawak sa kanya. Pero since malaki na yung bang-bang niya, dito na lang natin pahawak to kay Dr. Henry Loomis. Ating baby knife. Wala ring ibang pocket para paglagyan itong storage yung knife. Kaya pahawak na lang natin sa kanya. Since wala siyang bang-bang, the only bang-bang na meron siya is itong kanyang flare bang-bang. Yon, alright. So, siya yung magtatawag dun sa chopper. Sama natin dyan yung ating
Spinosaurus. Yan, no? So, yan yung buong danger set natin. Now, para sa height ng figures natin dito, si Zora. Si Zora is mga nasa 3.5 inches eh. Pero si Dr. Loomis is around almost 4 inches naman siya. So, mga nasa 3.75 siya. Yung Spinosaurus natin dito, well, depende yan sa pinakatayo niya sa kanya. But, get na lang natin yung height niya from feet hanggang sa pinakataas nung fin niya sa taas. Almost 8 inches yung taas niya. And yung haba naman ng Spinosaurus natin dito, from tail to head is around 17 inches naman siya. Now, maganda niya, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating Dr. Ellie Sattler Hammond Collection. Pero mukhang mas malaki si Dr. Ellie because of the body, kasi mas slim talaga yung kay Zora. We also have here Legacy basic figure natin ng Velociraptor. We have here our Hammond Collection Triceratops, Hammond Collection T-Rex, and our Dusty Legacy Mosasaur. So, itong Mosasaur natin, hindi ito yung Mosasaur mismo doon sa Rebirth. Ito yung pinakaunang labas pa or design nila ng Mosasaur from the Jurassic World franchise. So, yan ang ating height comparison. If you're planning to avail this Jurassic World Rebirth Spinosaurus Danger Set, ang price range niya is around 3,500 up to 4,500 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makakuha ng copy nyo nito. There you have it now guys, na ang ating Jurassic World Rebirth Spinosaurus Danger Set. What do you think of this whole set? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, of course, the reason kung bakit ko kinuha itong set na to is because may included na ng mga human figures, and at the same time, may updated look na rin tayo dito ng Spinosaurus natin. So, although hindi naman yung pinaka-Spinosaurus ang hinabol ko dito, kasi nga, alam ko naman na magiging basic figure lang yung pinaka-dinosaur natin dito. But, gustong-gusto ko talaga yung mga human figures nila dahil bukod sa maganda na yung details is may mga accessories talagang kasama na pwede mong i-integrate sa ibang set nyo pa ng human figures. Especially mga ganito na merong mga marami pang accessories and you can play around. So, malaking impact kasi yun for me sa overall playability nung figure natin. So, itong buong Danger Set na to, I'm glad na kumuha ko para sa collection ko.